Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng unang Juan, Kabanata 4, talata 13 hanggang 21. Ulitin ko po, unang Juan, Kabanata 4, talata 13 hanggang 21. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa kanyang salita. Sa ganito natin nalalaman na tayo ngay nananatili sa Kanya at siya'y sa atin, na ibinigay niya sa atin ang Kanyang Espiritu. Nakita namin at kami nagpapatotoo na isinugo ng Ama ang Kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos, ang Diyos ay nananatili sa Kanya at siya ay nananatili sa Diyos. Tayo ang nakaalam at sumampalataya sa pag-ibig na inuukol ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Sa ganitong paraan, naging ganap sa atin ang pag-ibig, upang tayo magkaroon ng katiyakan sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, ay ganun din tayo sa sanlibutang ito. Walang anumang takot sa pag-ibig. Sa halip, ang ganap na pag-ibig ay nag-aalis ng takot, sapagkat ang takot ay mayroong kaparusahan. Ang sinumang natatakot ay hindi pa lubusang umiibig. Tayo ay umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ang sinumang nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Ito ang utos na ibinigay niya sa atin. Dapat ding umibig sa kanyang kapatid ang umiibig sa Diyos. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Bago po tayo magsimula, tayo po ay muling manalangin. Ay maraming banal, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na kami po ay makikinig, mag-aaral, at magmumulay-mulay ng inyong salita. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito na kami po ay tinawag ninyo na inyong mga anak upang ikaw ay magpahayag ng bawat bagay para sa amin. Buksan niyo po Panginoon ang aming puso, ang aming isipan, alisin Panginoon ang anumang mahadlang Panginoon upang kami makapag-aral ng lubos sa iyo. Banal na Espiritu, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral. Nawa ikaw Panginoon magpaliwanag sa amin. Sa mamagitan ng inyong banal na Espiritu, ito po ay isang magiging buto sa aming puso na may itatanim at mamumunga Panginoon. Pagpalain yung araw nito, inaasahan po namin ang inyong pagmamahal po sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang topic po natin ngayon, ang pag-aaralan po natin ngayon, ang pamagat po nito ay ganap na pag-ibig. Kumbaga po sa English, ito po ay love perfected. Ito po ay nakita natin sa unang 1, kabanatang 4, talatang 13 hanggang 21, yun po ang binasa natin. Sabi po dito na natin, nung nakaraan, nung babalik tanaw po natin, ipinaliwanag ni Juan na ang Diyos ay pag-ibig. Pinakita ng Ama ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak na naging handog para sa ating kasalanan. So madalas na maririnig po natin yung pinaka-famous na John 3:16. No? For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Nandun agad ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan lang po ng pagpapahayag at pagpapadala ng kanyang anak. Paulit-ulit din niyang binigyan ng diin ni Juan ang tunay, kung tunay mo daw mahal ang Ama, mamahalin mo rin ang kapwa mong mananampalataya. Kapag hindi mo minahal ang kapatiran, hindi ka totoong mananampalataya. So, ito po ay isang testing sa atin. No? Paulit-ulit, almost more than 40 times. Just imagine. Sabi ng ating buting pastor,
Kapag sa Biblia daw po inulit ng isa, 2 beses, napakahalaga na po yun. Pero sa sulat po ni Juan, sa buong book or buong sulat ni Juan sa Epistle of Juan, more than 40 times yung word na love or yung word na pag-ibig. Bakit po kaya? Ito po yung napakahalaga. Ito po yung pinaka-tema ng kanyang sulat. Kaya nga mapapansin natin, ang isa pong titulo ni Juan is John the Beloved. Isinulat rin po ni Apostle Juan ang kanyang unang sulat upang patatagin ang mananampalatayang dumaraan sa mabibigat na pagsubok or hamon sa buhay. Ano po yung dalawang pagsubok sa kasulukuyan? Sabi nga po ganyan, sa ating pag-aaral, dapat daw po ay may konteksto. Ibig sabihin, ano ho yung kasalukuyan? Bakit sinulat ni Juan? Dalawa po yun, bakit niya sinulat ito? Una, may mga maling tagapagturo na tinatanggi ang pagkatao ni Hesukristo. Bukod sa tinatanggi nila yung pagiging Diyos, sila po ay tinatanggi nila na si Kristo daw ay naging tao. At pangalawa po, nahati-hati ang relasyon sa loob ng iglesia na sumisira sa pakikipagkapwa ng bawat mananampalataya. So that time, nung mga unang Kristiyano, medyo nagugulumihanan sila. No? Medyo naguguluhan sila. Ano ho ba ang kasiguraduhan na kami ay ligtas? Okay? Kasi that time, ang dami pong klase ng turo, lalo na ngayon. So, bilang tugon, binigyan din ni Juan ang sentro ng katotohanan na ang pag-ibig ay parehong palatandaan at paraan ng tunay ng pananampalataya. Ang pagtanggi sa kasinungalingan at ang pag-ibig sa kapatiran ay hindi pa pwede magkasalungat. Hindi pa pwede yung sasabihin na at tinatakwil ko ang aking mundo pero hindi ko minamahal ang aking kapwa, hindi pa pwede sila magkasama. Kung magkasamang ebidensya ang tunay na mananampalataya, na ibig sabihin, ang pag-ibig sa kapwa, ito daw po ay ebidensya. Tandaan po natin, ang pag-ibig, hindi po ito kaligtasan natin. Okay? Tandaan po natin, ang kaligtasan lang natin is by grace through faith. Sa pamagitan lang na ating Panginoong Hesukristo. Hindi po yung love ang nagliligtas sa atin, kundi yun po ay ebidensya. Maliwanag ho ba? Kumbaga, ito po ay nagpapatunay lang sa atin. Ang mga taong tama ang doktrina, ngunit kulang ang pag-ibig, ay isang taong nagtataksil sa mismong ebanghelyo. Ang tawag nga po sa kanila ni Juan ay mga liar o sinungaling. So ito po yung mga mangangaral na nagsasabi na alam nila ang Biblia, pero kung titingnan mo ang kanilang buhay, hindi nakikita ang pag-ibig, ang tawag sa kanila ni Apostle Juan is sinungaling or manghipokrito. Dumako po tayo sa unang punto ng ating pag-aaralan, ang banal na espiritu. Basahin po natin sa unang Juan, kabanatang 4, talatang 13 hanggang 15. Ang sabi po dito, sa ganito natin nalalaman na tayo ngayon nananatili sa Kanya at siya ay sa atin, na nagbibigay sa atin ng Kanyang Espiritu. Nakita namin at kami nagpapatotoo na sinugo ng Ama ang Kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sino man nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos, ang Diyos ay nanatili sa Kanya at siya ay nanatili sa Diyos. So sabi dito po na binasa po natin, ang mga nakakilala sa Diyos ay sumusunod sa Kanyang utos. Nagmamahal sa kapwa mananampalataya at hindi napupuot. So mapapansin natin, ito po ay utos. No? Banggitin nyo po doon sa katabi nyo, sabihin nyo, ito'y utos. Utos. Hindi po ito optional. Hindi ito pagpipilian, mamahalin ko ba itong kapwa ko o hindi? Hindi po. Ang sabi po dito, ang pagmamahal po sa kapwa natin, ito po ay utos. Okay? Sabi nga ganyan, kung mapapansin natin, kung tatanungin natin ang ating sarili, hindi natin kayang kabisaduhin ang lahat ng batas ng ating Panginoon. Tama ho ba? Kahit nga yung 10 Commandments, minsan hindi ho natin kabisado. Pero sabi nga ganyan ng ating Panginoon, sa bagong tipan, ginawa niya na pong sinamarize niya. Kumbaga sa pagsusulat ng thesis, nakasentesis na po ito. Ibig sabihin, nakabuod na po ang pag-utos ng Panginoon. Ano daw po yung dalawang utos? Mahalin mo ang Diyos ng inyong buong lakas, ng inyong buong love your God with all your might, with all your strength, with all your soul, and love your neighbor as you love yourself. Ito po ay utos. Sabi dito po,
ang mga kapwang mananampalataya ay dapat hindi napupuot, hindi naaakit sa mga makonmundong bagay. Mapapansin nyo, ito po ay tema from the chapter 1 pa lang. Mahal ang Diyos, hindi naniniwala sa mga maling aral at mayroong banal na espiritu. Bukod pa dito, pinapahayag nila na si Jesus ay ang anak ng Diyos. So mapapansin natin na yung theme, pinag-aralan po natin yung divinity of Christ. Pero mapapansin po natin, kung titingnan po natin sa first part niya, bakit ito dito? Sa ganito natin nalalaman. No? Sa first verse po. No? Sa verse 13. Kikita natin dito, sa bungad pa lang, nakalagay na doon, sa ganito natin malalaman, or sa English po, by this we know. Pag nakalagay po sa Biblia, by this we know, or sa ganito natin malalaman, ang ibig sabihin nun, may tinutukoy siya bago yun. Okay? Ganun po nagsusulat. Ganun po pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Pag nakita natin sa Biblia, na nakalagay doon, by this we know, meron pong nauna. Kaya po ito tinatawag natin contextual study. Okay? Para malaman natin, ano ba tinutukoy na ito? Sabi dito, babasahin natin yung 1 John chapter 4, verse 12. Ano yung tinutukoy ni John doon? Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig, yung tinatawag na perfected love. Yun po ang naistukuyin ng manunulat. Okay? Kung natatandaan niyo nung time na nag-share po ako, may 4 pong klase ng pag-ibig. No? Yung tinatawag na eros, o yung pagmamahalan ng dalawang mag-asawa, yung tinatawag na storge, yung pagmamahalan ng magkapatid, at yung last is yung philia, yung pagmamahalan ng magkapatid na hindi naman magkamag-anak. Lahat pong yung tatlong yun ay conditional. Ano po yung tinutukoy dito na pag-ibig, yung perfected love? Agape po, walang kondisyon. So, kung tutusin, kung iisipin natin, ang hirap po yata na pinapagawa ng Diyos. Bakit po? Ang sabi doon sa agape, mamahalin natin yung kapwa natin na hindi kaibig-ibig. Napakadaling magmahal ng taong kaibig-ibig. Tama ho ba? Mas madaling magmahal ng anak na sumusunod sa iyo. Pero ang problema, kung ang mga anak nyo ay hindi sumusunod sa inyo, ang hirap mahalin. Kahit anak nyo po yun. Kung pag ang magmamahal lang sa tao, ibig sabihin, yung love natin sa tao, ang pagbabatayan natin, hindi ho natin kaya. Hindi ho natin kaya magmahal ng ina-expect sa atin ng Panginoon. Ngunit, paano tayo makapagmahal ng tinatawag na perfected love? Siguro natanong nyo na rin ho yun. Paano ko ba mamahalin tong kapwa kong to hindi ho nagbabayad sa akin ng utang? O paano ko mamahalin tong taong to, lagi niya ako sinasaktan? Ang sagot po doon, alam niyo ho kung ano? Banal na espiritu po. Hindi ho sarili nating kakayanan ang magmamahal sa atin, ang magbibigay ng pagmamahal na yun. Paano po? Sa pamagitan ho ng banal na espiritu, by the Holy Spirit. It is not our strength, it is not our might, it is not our wisdom. Kung paano kaya nating magmahal ng walang kondisyon. Kaya ang tawag ng Panginoon sa Holy Spirit, doon sa Acts, ang tawag niya doon is helper. Diba? Sabi nga, ipinangako sa atin na magpapadala daw siya ng helper, iser kanegdo. Okay? Sabi nga yan sa Grego. Ito po ay magiging katuwang natin. Ano ibig sabihin po nun? Kapag hinahihirapan po tayo, maging sa pagbabasa ng Biblia, naranasan niyo ba yun? Paano ko babasahin to? Ang hirap-hirap basahin. Sa pamamagitan ho ng banal na Espiritu. We can ask the Holy Spirit, Holy Spirit, can you please teach me how to love? Kasi kung sa akin lang, ang hirap po. Nakikita namin, kaya mapapansin natin, sabi rin doon sa talatang yon, nakita namin at kami nagpatotoo. No? Nakalagay po dyan. Nakita po namin at kami nagpatotoo. Bakit sinulat po ni John yun? Kasi ang nais ni John, maniwala tayo sa mga unang apostol na nakakita mismo sa Panginoon. Ang mga naunang apostol ay mga nabuhay na patotoo sa mga turo ng Panginoon sa mabuting balita ng kaligtasan ng gospel. Okay? So tingnan po natin, bakit binanggit po yung banal na espiritu doon? Ang gawa po ng Trinity sa kaligtasan, may part po ang Holy Spirit sa sa ating kaligtasan at sa pagmamahal. Tingnan po natin, sa talatang 14 to 15, ang sabi doon,
Ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ang pahayag nito ay nag-uugat sa pinagsamang gawain ng Trinity. Yung iba nga may sinasabing yan, wala namang Trinity na banggit sa Bible. Basahin natin Genesis hanggang Revelation, wala pong Trinity na nabanggit. Walang eksaktong word na Trinity, pero makikita natin, nandoon mismo ang kanilang presensya. Amen po ba? Tayo po'y naniniwala sa tatlong esensya ng Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So ang Ama ang nagpasimula ng kaligtasan, siya ang nag-initiate ng kaligtasan. Ang Ama ang tumupad ng kaligtasan, kaya mapapansin nyo, doon sa Garden of Gethsemane, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Panginoon, kung maaari lang, tanggalin mo sa akin tong cup na to. Yung cup, yung wrath, yung galit ng Diyos. Bakit? Nakikita kasi ng Panginoong Jesucristo, ano yung sasapitin ng katawan niya, kung ilang lata yung tatamaan niya. Pero ang sabi ng Panginoon, not my will, but your will be done. At ano naman po ang ganap ng banal na Espiritu? Ang Espiritu ang nag-a-apply ng kaligtasan sa puso ng tao. Ang buong tema ng gospel o ng mabuting balita ay pagmamahal or perfected love. So ang banal ng Espiritu ang naglalagay sa puso ng bawat isa sa inyo kung paano tayo minahal ng Diyos. Kung tutusin, hindi ho natin nakikita ang Diyos. Hindi ho natin nakita kung paano pinako ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi rin natin alam kung paano ang tsura niya nung siya'y nag-resurrect. Pero bakit po tayo nandito tuwing linggo? Bakit tayo nagpapasalamat? Bakit tayo nagpupuri? Bakit pag uwi nyo, kaya nyo pa rin magmahal sa Diyos? Ang ibig sabihin po nun, nananatili po sa bawat isa sa atin ang banal na Espiritu. Siya ang nagbibigay testimony kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng tinatawag po nating banal na Espiritu. Ang pahayag na si Jesus ay anak ng Diyos ay hindi lamang theology. Hindi lang to basta-basta pag-aaral. Ito ay panata ng katapatan, pagsuko at pagsunod. Kaya mapapansin nyo, ang tawag po natin sa ating Panginoon ay Panginoon or Lord. Bakit po? Kung tinawag natin siyang Lord, ibig sabihin, siya yung master. Hindi po tayo. Hindi ba pwede yung Lord? Lord kita pag Sunday, pero isasantabi kita pag Monday to Friday. Or minsan pati Saturday, damay. Ano ibig sabihin po nun? Ang totoong pagkakilala kay Jesus ay nangangahulugang pagtitiwala, pagsunod sa Kanya bilang hari ng ating buhay. So mapapansin natin, balikan ulit natin kanina yung sinabi nyo sa katabi nyo, ang pagmamahal ay utos. Kung ang utos ng isang hari, dapat po tayo sumunod. Bakit po? Dalawa po kasi yan. Lahat ng utos, lahat ng commandment sa Biblia, may dalawa po yan. Parang tatay po yan or nanay. Ang mga utos, lahat ng utos may tinatawag na blessing at may tinatawag na parusa. Pag ikaw ay nagmahal, ito ang kakalagayan mo. Ito yung mga pagpapalag magmumula sa iyo. At lahat ng hindi mo magagawa, ito ang dahilan kung bakit kapaparusahan. Mamaya pag-aaralan po natin yun. Pinatotoo ni Juan na si Jesus, ang anak ng Diyos, isinugo ng Ama at siya ang tagapagligtas ng mundo. Ang mga mananampalataya ay naniniwala, ulitin ko po, ang mga mananampalataya ay naniniwala at nagpapahayag sa katotohanan ito. Si Jesus, ang anak ng Diyos at ating tagapagligtas. Ano po ibig sabihin nun? Bakit po tayo nakakapag-confess or profess ng katotohanan po yun? Bakit natin nasasabi na si Kristo ay totoong Diyos, totoong anak ng Panginoon? Dahil po yun sa pagmamahal. Okay? Dahil po sa pagmamahal sa atin. Naramdaman po natin ang pagmamahal ng Ama. Kaya nagtataka po ako sa mga taong naniniwala na si Kristo ay hindi daw Diyos. Malamang sa alamang, hindi po nila naparamdaman. Mamaya makikita ho natin, hindi ho sila pinanganak sa Diyos. Tatandaan natin yung lesson natin last week. You can only love if you are born in God. With God. Okay? Ano po ibig sabihin po nun? Ang banal na Espiritu po ay napakahalaga sa buhay po natin. Sa papanong paraan po. Unang-una,
siya po ang nagpapatotoo sa puso natin na tayo po ay lubos na nagmamahal sa Diyos at minamahal ng Diyos. Siya yung nagre-remind sa atin. So mapapansin niyo po, no? Siguro kung nababalitaan niyo yung mga news ngayon, ang dami pong tinatawag na ini-end or sinasaktan or nagpapakamatay. Pangit man po pakinggan, pero yun po ang nangyayari po sa mundo. Bakit po? They feel guilty, they feel harmed, they feel oppressed, they feel depressed. Bakit po? Pakiramdam nila hindi sila mahal ng Diyos. Pero ito po yung sasabihin ko lang po. Lahat po tayo minahal ng Diyos. Ganun na lang yung pag-ibig ng Ama. Kaya kung may mga time na nahihirapan tayo magmahal sa ating kapwa. Kung may mga time na, Panginoon, parang hirap-hirap na mahalin ang kapwa to. Sa papanong pong paraan, humingi po tayo ng tulong sa banal na Espiritu. We can ask in prayer, Lord, please help us. Please help me. Panginoon, turuan niyo kami. Paano ako magmamahal sa aking kapwa? Paano ako, Panginoon, na mamahalin tong kapwang to na hindi ka ibig-ibig? At mapapansin nyo, darating yung time na nakikita natin, nagbabago yung pagmamahal ng yun. Maging sa asawa. Minsan ang hirap mahalin ng asawa. Kaya yung mga binata po sa atin na nagbabalak na mag-asawa, mag-isip-isip po kayo. Dahil makakasama nyo, ang hindi nyo kamag-anak, hindi nyo kadugo, pero mamahalin nyo po yan dahil yun ang utos ng Diyos. Sa paano po? Sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Amen po ba? Amen. Sa pangalawang punto po, sabi po dito, walang takot. Paano natin nasasabi na ang pag-ibig ay walang takot? Sabi ni Juan, nakikilala at pinaniniwalaan natin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. God is love, sabi ang ganyan. Bakit po? Ang Diyos ay pag-ibig dahil ang pag-ibig, yan mismo yung karakteristik ng Diyos. Yang kanyang attribute. Kung mapapansin nyo, ang daming attribute ng Diyos. Diyos ay justice. Okay? Ibig sabihin, galit po siya sa kasalanan. Pero ang Diyos ay pag-ibig. Hindi nyo pwedeng paghiwalayin po yun. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang sino man nagmamahal ay nanatili sa Diyos at ang Diyos ay nanatili sa Kanya. Ang pananatili sa Kanyang pag-ibig at pagmamahal sa kapwa ay nagbibigay ng confidence sa araw ng paghuhukom. Dahil dito, wala tayong dapat ikatakot. Basahin po natin sa 1 John chapter 4, verse 16 to 18. Ang sabi po dito, tayo ang nakaalam at sumampalataya sa pag-ibig na inuukol ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang pananatili sa pag-ibig ay pananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nanatili sa Kanya. Sa ganitong paraan, naging ganap sa atin ang pag-ibig upang tayo magkaroon ng katiyakan sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung sino siya, ay ganon din tayo sa sanlibutang ito. Walang anumang takot sa pag-ibig. Sa halip, ang ganap na pag-ibig ay nag-aalis ng takot, sapagkat ang takot ay mayroong kaparusahan. Ang sino man natatakot ay hindi lubusang umiibig. Hindi lubusang umiibig. Okay? Bakit po natin sinabi po yun? Makikita po natin yung pinag-aralan po natin last week, yung kung pwede nyo hong guhita, yung sinasabing perfected love. O yung lubusang pag-ibig. Yung word na perfect, okay? Sa salitang Grego, sa original na sulat, ito po'y nangangahulugan na kumpleto or matured. Okay? Ibig sabihin po, pag perfecto na, minsan kahit si perfecto, hindi siya perfecto. No? Ay ibig sabihin po ng lubusan, ito po ay matured na. Ibig sabihin, mapapansin natin ang ating mga senior, okay, yung kanilang puting buhok, ibig sabihin po ng lubos na. Okay? Kaya minsan makikita natin, ang wisdom nila ay lubos na. Pero yung pag-ibig po tinutukoy po dito is kompleto. Okay? Complete.
Complete po ang pag-ibig. Walang kulang. Okay? Wala ka nang hahanapin. So habang patuloy ang pananampalataya sa pagsunod at paglilingkod, ang tunay na pag-ibig daw po ay lumalago. Ibig sabihin growing. Kaya mapapansin nyo, nung unang nakilala po natin or narinig natin ang mabuting balita, hindi pa natin lubos nakilala ang Diyos. Tama ho ba? Siguro bihira na yun nung una mo nakilala, matured ka na agad. Parang wala pa naman siguro ako nakita na sanggol na pinanganak agad ng grade 2 na. Usually niya maliliit pa lang yan. Pero mapapansin nyo, ang mga baby lumalago. Bakit po? Paano sila lumalago? Sa pag-inom ng gatas. Kaya mapapansin nyo, ang salita ng Diyos, tinutukoy at madalas tukuyin bilang gatas ng ating spiritual na katawan. Sa paano daw po tayo lalago sa pag-ibig? Sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi sabi ng ibang description, ang banal na kasulatan daw or ang Biblia, yan po ang pinaka-love letter ng Diyos sa atin. Kung yan po ay love letter ng Diyos Ama sa atin, palagay niyo ho ba, mas masarap po magbasa ng ating Biblia? Dahil ito po mismo ang pinakapahayag ng pagmamahal sa atin ng Diyos. So habang tayo, sabi po sa verse 17, okay? Sabi po sa verse 17, sa ganito, ang pag-ibig ay pinakasakdal sa atin o pinaka-matured sa atin. Upang tayo magkaroon ng lakas ng loob sa araw ng paghuhukom, sapagkat kung ano siya, gayon din tayo sa sanlibutang ito. So ang pagmamahal na agape, yung walang kondisyon, kaya magbigay ng pagmamahal sa mga hindi kaibig-ibig. Handa magpatawad at magmahal. Ang mga pagmamahal na ito ay isang malaking testing sa atin kung tunay ba tayong nasa Diyos. Kaya mapapansin niyo po, okay? Bilang mananampalataya, hindi po natin alam kung ano yung kalagayan natin sa Panginoon. Kumbaga, may level by level po ang ating maturity. Okay? Kaya mapapansin nyo, pag nagsusulat si Juan, minsan may mga tinatawag siyang anak. Kasi may mga young believer po. Pero may mga tinatawag rin matured in faith. So, ang pagmamahal, yan po yung testing. So, mapapansin nyo, kung makikita nyo na kung ang taong ito ay nakikita nyo ang pagmamahal ng Diyos sa Kanya, masasabi natin siya ay matured. Okay? So, ang pagmamahal na agape ay masasabi nating evidence sa ating salvation. Okay? Ibig sabihin po nun, again, ulitin lang po natin para mas malinaw ho. Ang pagmamahal, hindi po yan mismo ang kaligtasan. Yan po ay ebidensya ng ating kaligtasan. Kaya minsan tinatawag sa Galatians, yan po ay kasama sa fruit. Ibig sabihin po, nagbubunga siya. Kung kaya nating magmahal ng sakda or perfected love, ibig sabihin noon, sumasa atin ng Diyos. Dahil ang ganitong klaseng pagmamahal ay hindi kaya ibigay ng karaniwang tao. Okay? Nakukuha ho ba natin yung nais tukuyin ni John doon? Ang ibig sabihin po, sa panahon ni John, sa kasalukuyang panahon niya, iba't iba yung pananampalataya ng mga unang Kristiyano that time. Kasi may mga Kristiyano that time na naniniwala sa maling katuruan. At yung mga yun, madalas sila, nagpe-preach sila o nagtuturo sila, pero kung oobserbahan mo yung kanilang salita o kanilang pangangaral, hindi nakikita yung pagmamahal. Yun po ang sinasabi ni John. Sa atin po, bilang kasalukuyang mga Kristiyano, kung hindi po natin nakikita sa atin ang pagmamahal, at hanggat ngayon may puot pa rin tayo sa ating puso, abay, mag-isip-isip po tayo. Baka wala pa tayo sa grade 5 na level. Baka hindi pa nga ho tayo preschool. Yung tipong, ay, madaling ma-offend. Okay? Nakita lang siya, ay, naku, hindi na ako mag-church. Kasi nakikita ko si ganito. Bakit po? Sabi ho ni John, kapag hindi po nakikita ang pag-ibig na to, wala pa sa kanya ang Diyos. Diba? Nakita natin noong last time na ang umiibig sa kanya ay nanatili sa kanya. He abides in Him. So ang ganap na pag-ibig ay nagdaalis ng takot. Bakit po? Ano po yung takot na yun? Basahin po natin, verse 18. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang ganap na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot.
Ang takot ay laging inaasahan ang parusa. Ang pag-ibig, madalas, nagdiriwang sa kaligtasan. Ano po ibig sabihin po nito? Lahat mo naman po tayo may takot. Tama ho ba? Lahat po tayo ay takot. Ang pinakamadalas na takot po natin, alam niyo po kung ano? Kamatayan. Takot tayo mamatay, takot tayo mawalan ng mahal sa ating buhay, or hindi po natin kasiguraduhan kung saan tayo pupunta. Ang pinakamasakit po na takot, ay yung takot ng paghuhukom. Bakit ho? Kasi hindi ho natin nakakasigurado kung tayo pupunta sa langit or sa impyerno. Kung tayo ipaparusahan ng Diyos o tatanggapin niya tayo sa langit. Pero paano nawawala po yung takot nyon? Sa pamagitan po ng pag-ibig. Ayun po sabi ni John. Sa pamagitan po ng pag-ibig. Ano daw po yun? Kapag tayo po ay lubos ng umiibig sa Diyos, kapag daw po tayo ay umaapaw na ang pag-ibig sa atin ng Diyos, lalabas at lalabas po yun sa ating buhay. So ibig sabihin po, nakakasigurado tayo. Sa English nga po doon, ang sabi doon, confident in judgment. Ano po, bakit tayo nagkakaroon ng confident in judgment? Na pag ako po, sakali, si Roy Resurrection, kapag sakali po, nabalitaan niyo po, nawala na po ako, napatay na ako. Fake news po yun. Bakit to? Mas buhay po ako. Bakit? Kasi aharap po ako sa Diyos at wala nang kamatayan doon. Pero, paano ko po nakakasigurado? Ito po yun. Kasi, sobrang pagmamahal sa akin ng Diyos. Ang sabi nga doon sa last na pinag-aralan natin, yung word na propitiation. Siya ang tumanggap ng parusa ko. Siya yung tumanggap ng parusa natin. Nasa halip na mapunta tayo sa impyerno, ganon yung pagmamahal ng Diyos. So, ibig sabihin po nun, si Kristo ang tumanggap ng parusa ko. Kumbaga, kung haharap ako sa presensya ng Diyos, sa judgment seat niya, hindi na si Roy ang makikita ng Diyos. Kundi sino po? Yung nag-abogado. Actually, yun yung word na yung propitiation, tumanggap ng parusa. Siya po yung nag-abogado sa akin. Sa palagay niyo po, bilang Ama, bilang Diyos Ama, kaya po bang parusahan ng Diyos Ama ang kanyang anak? Yes or no? Palagay niyo, kaya po bang, ulitin ko po yung tanong, kung ang Diyos Ama ay hahatulan yung kanyang anak, anong palagay niyong hatol dun sa anak? Tatanggapin niya ba sa langit si Kristo o hindi? Ay parang hindi ho tayo sigurado sa sagot natin, no? Ulitin ko po, parang hindi ho natin naiintindihan yung tanong. Kung sakali po na si Kristo, halimbawa, parang sa korte po yan, no? Ang Diyos Ama ang judge, si Kristo ang aking attorney. Kaya nga sabi niya, He clothed us with His righteousness. Kung tayo po ay binalutan na ng kanyang katuwiran, palagay niyo po ba, may takot pa ba ako na laharap sa Diyos? Yes or no? Wala na po. Wala na tayong takot. Bakit? Binalutan na po kasi tayo ng righteousness or katwirang Diyos. Ibig sabihin lahat ng kasalanan ko ay wala na. Yun po yun. Yun po yung sinasabi ng Diyos. Na yung pag-ibig niya, bumalot na sa atin. Ibig sabihin, wala na akong takot. Kahit bukas, mawala ako. Ibig sabihin po nun, handa na po ako. Bakit? Kasi yung pag-ibig ng Diyos, alam ko. Ang tanong, kayo ho ba? Tayo ho ba? Alam ho natin ang pag-ibig ng Diyos. Paano malalaman ho yun? Sa kapwa. Ang sabi nung last week, kung minamahal natin ang Diyos na hindi natin nakikita, paano ko mamahalin yung tao nakikita ko? Ang hirap pong mahalin ng Diyos na hindi nakikita. Bakit hindi ko alam kung ano itsura niya? So paano ko mamahalin ng Diyos? Ang sabi po ni Juan doon sa last week na pinag-aralan natin, mamahalin ko po siya bilang aking sariling katawan. Okay? Ibig sabihin po, mamahalin ko po yung aking kapwa ng agape. Wala na akong kondisyon. Pag yun ay nagawa nyo, ibig sabihin no, nasa inyo ang Diyos. Ibig sabihin umaapaw. Bigyan ko po kayo isang napakahalagang example. Itong totoong patotoo. Okay? Kilala nyo naman po siguro si Brother Hener, yung ating namayapang kapatid.
No, umattend po kami nung kanyang lamay nung bago po siya ilibing. Ang sabi ng isang kapatiran doon, ang sabing ganyan, tuwing dumadalaw daw po siya doon sa kapatiran na yun, na may sakit. Tandaan niyo po, nakaratay po sa ospital, may sakit. Alam niyo po, yung kapatid na yun, siya pa ang nagpe-pray ng kagalingan para doon sa iba. Parang ang hirap po nun. Ikaw yung nangangailangan, tapos ikaw yung nagbibigay. Aba, parang imposible yung mangyari sa atin yun. Bakit ho? Makasarili ho kasi tayo. At ito pa ho, ang sabi doon sa isang patotoo, sabi ang ganyan, alam nila na malaki yung bill ng kapatid na yun. Pero alam niyo po, siya po naglalabas ng tulong. Parang imposible, no? Pero bakit ito nangyari yun? Lubos yung pag-ibig. Lubos yung pag-ibig. Ano ibig sabihin po nun? Kapag yun po ay nakita sa buhay natin, iyak po tayo sa paghuhukom. Ano ibig sabihin po nun? Umaapaw din yung pag-ibig sa atin. Ibig sabihin po nun, sigurado po ako, na darating ang araw, haharap po tayo sa Diyos. Sigurado po yun. Ang tanong, handa ho ba tayo? Paano tayo makakahanda? Dito pa lang sa lupa, pwede na nating malaman. Ibig sabihin, kumbaga sa pagsusulit, sa final examination natin, sigurado tayo na tayo papasa sa pamagitan ng ng pag-ibig. Yun po yung testing natin. Yun po yung ebidensya po natin. Ano po ibig sabihin nun? Kung nahihirapan po tayo magmahal sa ating kapwa na nakaka-offend sa atin at hindi natin kayang patawarin siya, ibig sabihin nun, kumbaga sa grading system, 5 ho tayo. Failed po tayo dun. Paano ho tayo makakapasa? May helper. May katuwang po tayo. Banal na Espiritu. Pero pag dumating po yun, ang batang Kristiyano ay hindi madaling mataranta. Ang pagkakasala at kahinaan. Ang mature na Kristiyano ay may tinatawag na kapahingahan kay Kristo. Ano po ibig sabihin ng kapahingahan kay Kristo? Kaya kong matulog. Kaya niyong matulog nang hindi kayo natatakot. Papansin nyo, noong nakaraang ilang linggo na nakakaraan, yung mga nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng maraming panic, nagkaroon ng maraming kabalisian. Bakit? Takot silang mamatay. Baka mabagsakan sila. Baka paggising nila, wala na sila. Parang hirap nun. Parang pag nagising sila, wala na sila. Di, paano ka nagising? Pero ano ibig sabihin po nun? So ibig sabihin po nun, tayo po ay may kapangyarihan, may kapahingahan kay Kristo. At dahil dito, hindi na tayo takot sa paghukom, sa pagsikristo, sapagkat si Kristo ay binayaran na po yung ating kasalanan. Bakit ako kaya magpahinga paggabi at handa akong mahimbing ang aking tulog? Kasi sigurado ko na kung ako po ay mawawala, sigurado ko na pag ako'y hinukuman, hindi po ako mapaparusahan ng Diyos. Amen po ba? Kasi binayaran na po ni Kristo ang kasalanan ko. Kaya nga nung nasa krus po siya, ang sinabi niya po doon ay tetelestai. It is finished. Wala na po akong pwedeng idagdag. Hindi po tayo nabubuhay sa pagkabalisa. No? Kahit usong-uso yung tinatawag nating lindol eh. Oo, nakakatakot dahil masisira yung mga bahay natin, ang buhay natin, pwedeng mawala, pero hindi na po doon tayo na umaasa. Hindi na tayo nabubuhay sa pagkabalisa sapagkat ang pag-ibig ay pumapalit sa parusa. Hindi na tayo nagdududa sapagkat ang Espiritu ay nagpapatotoo na tayo ay anak ng Diyos. Ano ibig sabihin ng sinasabi sa verse 17? Na sa ganito ang pag-ibig ay pinasakdal sa atin upang tayo magkaroon ng lakas ng loob sa araw ng paghukom sapagkat kung ano siya, gayon din tayo sa libutan. Ano ibig sabihin po nun? Ang pagtitiwala natin ay kay Jesucristo na siyang lubos na inibig ng Ama sa atin. Ang kanyang righteousness, kaya mapapansin nyo, madalas dinidescribe sa Bible, we are clothed with His righteousness. O ang kanyang katwiran ay bumabalot sa atin sa panahon ng paghuhukom.
Ito ang katiyakan at kasiguraduhan po natin. Okay? Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi natin? Na kung hindi po natin hawak ang buhay natin, kahit uminom po kayo ng vitamins, kahit sobrang dami niyong pera. Natandaan niyo ba yung founder ng Apple, yung gumawa ng Apple, si Steve Jobs, bilyonaryo, pero namatay pa rin po siya. At haharap po siya sa Diyos. So ibig sabihin, ano po yung katiyakan po natin? Pera ho ba? Kapangyarihan ho ba? Posisyon ho ba? Wala ho. Ano hong kasiguraduhan ho natin? Pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. Sabi ang ganyan, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Gutom ho ba? Kamatayan ho ba? Wala. Walang kaya maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Na ang pag-ibig sa atin ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob sa paghuhukom. O ito sa English ay confident in judgment. Dahil sa totoong pananampalataya, hindi natatakot ang mga tunay na nananampalataya sa judgment. Lumipat sila mula sa hatol patungo sa buhay. Kaya mapapansin nyo, babalikan nyo ulit yung John 3:16. Pero may verse 18 po yun. Kasi yung iba nananatili lang doon sa John 3:16. Pero basahin nyo rin po yung John chapter 3 verse 18. Basahin po natin. Sabi doon sa John 3 verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na. Ang bigat po nun. Sabi doon, ulitin ko po, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. So wag po kayo mag-stay doon sa John 3:16. Idamay nyo rin po yung 17 at yung 18. Kung gusto nyo magkaroon ng memory verse, ano ibig sabihin po nun? Kapag daw po tayo ay nananampalataya sa Diyos, ibig sabihin po nun, tayo po ay may kaligtasan at may katiyakan. Ang problema po nun, baka meron po tayo mga kamag-anak or mga kilala na hindi po nananampalataya sa Diyos. Maari po, nakakatakot, baka sila mawala. Kaya alam nyo po, wala lang po yung aking nanay. Sabi ko dun sa aking nanay, para prayer ko po, Panginoon, handa na po akong kunin nyo ang aking nanay. Pero pwede ho bang humiling sa iyo ng isang pagkakataon? Sabi ko, wag nyo muna pong kukunin ang nanay ko nang hindi po siya naniniwala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hanggang ngayon, buhay po ang nanay ko at umaatin. Bakit po? Ino-honor po ng Diyos ang mga prayer nyo. Naniniwala ho ba kayo doon? Kaya wag po kayong matatakot or wag kayong titigil ng pananalangin. Ang mga naniniwala sa Kanya ay hindi hinahatulan at makikita ito sa pagmamahal sa isa't isa. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kapag patuloy nating itong isinasabuhay. Ano po ibig sabihin po nun? Para po makasigurado po tayo ng kaligtasan, i-check po lagi natin yung sarili po natin. I-check po natin yung puso natin. Nagmamahal po ba ako na may kondisyon? Madalas po ba ako nagagalit? Madalas po ba ako na-offend? Abay, kung hindi pa, hingi ulit tayo ng tulong sa Banal na Espiritu. At sa ating pong pangatlong punto, pagmamahal na walang puot. Ang kakayanan nating magmahal ay hindi na nanggagaling sa ating sarili. Galing ito sa Diyos. Kaya sabing ganyan, God is love. Pinaliwanag ni Apostol kung bakit hindi pwedeng mapuot ang isang tunay na mananampalataya sa kanyang kapatid. Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo rin ang kapwa mo mananampalataya. Basahin po natin ang 1 John chapter 4 verse 19 to 21. Tayo ay umiibig sapagkat siya ang umibig sa atin. Okay? Madalas po ito kasi nababanggit po ito sa kasal. No? Mamahalin daw po natin ang ating asawa dahil minahal tayo ng Diyos. Hindi lang po sa asawa, kundi pa rin, kasama rin po ang ating kapwa. Patuloy po tayo. Verse 20. Ang sino mang nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Ang bigat po nun. Tawagin ka ng Diyos na sinungaling, ay mabigat-bigat po yun. So, hindi po ordinaryo ang pagkapuot natin sa kapwa. Ulitin po natin, ang sino mang nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid,
na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi nakikita. Simpleng logic. Napakasimpleng lohika nung sinusulat ni John. Paano mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita kung yung mismong kapwa mo na nakikita mo, hindi mo kayang ibigin? Amen po ba? Parang ganun rin po yan sa pag-aasawa. Paano mo mamahalin, kumbaga testing ho, especially sa mga bata-bata pa dito na gustong magpakasal. Gusto nyo malaman kung paano itsura ng asawa nyo. Tingnan nyo siya kung paano nyo mahalin yung nanay niya or yung tatay niya. Okay? Kung may lalaki o babae na hindi kayang galangin yung nanay at tatay niya, wag na kayong umasang gagalangin kayo nun. Bakit? Hindi ka nga nakakasama, yung kasama niya sa bahay, hindi niya kayang galangin. Ganun rin po tayo sa Panginoon. Paano ko mamahalin ng Diyos na hindi ko nakikita? Sa pamagitan po ng kapwa ko. Kung minamahal ko ang kapwa ko, kaya ko mahalin ang Diyos na hindi ko nakikita. Sabi doon sa verse 31, ito ang utos na binigay sa atin, dapat din umibig sa kanyang kapatid ang umiibig sa Diyos. Utos po yun. Hindi po yan optional. Ito po ay commandment. Okay? Ang pag-ibig ay nagsimula sa Diyos. Tandaan po natin yan. Can you underline that word? No? Siguro sa inyong pagbabasa, sa inyong devotion, lagi niyong tatandaan, ang pag-ibig ay nag-initiate mula sa Diyos, hindi sa atin. Hindi sa atin. Walang kakayanang umibig ang tao dahil siya ay makasalanan. Siya ay fallen nature. Sino lang kaya umibig? Ang Diyos na kahit kailan ay hindi nagkasala. Hindi tayo ang umibig, siya ang unang umibig sa atin. Bagot pa tayo panganak, bago pa tayo tumugon, bago pa tayo nagsisi, ang Diyos ang unang umibig po sa atin. Ang krus, ang sukdulang patunay na pag-ibig na yun. Sabi nga ganyan, ang krus ang pinaka-balance. Sabi nga ganyan, mapapansin nyo yung mga churches ngayon, uy, umattend ka kasi mahal ng Diyos ang makasalanan. Tatanggapin ka niyan. Pero tandaan niyo po, sabi nga ganyan, kasi minsan na-misquote po yun eh. God loves the sinner, but He hates sin. Question, sino ho ba ang pinapadala ng Diyos sa impyerno? Yung sin o yung sinner? Oh, akala ko ba God's loves the sinner? So ibig sabihin, hindi ho doon natatapos. Totoo, mahal ng Diyos ang sanlibutan, pero galit pa rin siya sa kasalanan. So anong ibig sabihin po nun? Ang pag-ibig po yun ang nagpakita doon sa cross. Paano? Pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa pagpapakita ng kanyang anak, pagbibigay ng kanyang anak, pero pinakita niya pa rin yung judgment doon. So balanse. So hindi ka pa pwedeng tumingin doon sa isang side. Ang pag-ibig ng Diyos ay katulad ng isang bukal. Alam niyo yung spring, yung pinanggagalingan ng fresh water? Ang pag-ibig daw po ng Diyos ay katulad ng isang bukal. Ang pag-ibig natin ay katulad ng isang ilog o ng isang sapa. Hindi sa atin nanggagaling yung pag-ibig na yun. Tayo lang po ang daluyan. Tandaan po natin yan. Ang totoong pagbabago ng puso ay laging may kasamang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kaya kung tayo po'y matagal na pong mananampalataya at hindi pa po natin kayang umibig sa ating kapwa, i-check nyo po yung sarili nyo. I-check po. Maging ang sarili ko po, kasama po ako doon, kadamay po ako doon. Panginoon, tingnan nyo po ang aking puso. Ano sabi ni David? Search my heart. Search my heart, God. Ang sabi ng di ba nagkasala si David? Pero nang tawag sa kanya, a man after God's own heart. Bakit po? Chine-check po yung kanyang Ang pagsubok ay sa tunay na pananampalataya, basahin po natin verse 20. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Diretsong sinabi ni Juan ang hipokresiya ng mga maling katuruan ng mga bulaang guro. Paano mo masasabi na iniibig mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo kayang mahalin ang taong nakikita mo araw-araw? Ang pag-ibig ng Diyos ay sinusukat sa paraan ng ating pakikitungo sa tao. Ang pusong puno ng Espiritu ay walang puwang para magalit at magkaroon ng puot. So ito po yun. Malamang siguro nagtatanong kayo, Lord, Brad, paano ko ba mamahalin yung kapwa ko? Parang hirap naman yan. Punuin niyo po yung puso niyo ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. Ibig sabihin po, kagaya po ng basong ito,
Kapag ito po ay bakante na, pwede ko palagyan. Pwede pa magkaroon ng dumi. Pwede pa. Pero kung yan po ay umaapaw, wala na pong pagkakataon na magkaroon ng puot. Kaya mapapansin nyo may mga kapatiran or may mga kilala po siguro kayo na parang lahat ng lumalabas sa bibig niya, ay parang nakaka-bless naman tong taong to. Bakit po? Kasi punong-puno na yung kanyang puso ng pagmamahal. Sabi ang gayan, the abundance of heart, the mouth speaketh. Now, ito po ang tanong. Ano po ba nilalagay nyo sa puso nyo araw-araw? Netflix, Instagram, Facebook, TikTok, Rafi Tulfo? Okay? Kaya mapapansin nyo, bakit minsan, bigla-bigla na lang kayo nagagalit. Bakit po? Ibinababad nyo yung sarili nyo sa mga basura. Bakit po? Subukan nyo manood ng Rafi Tulfo. Pasensya ho, hindi ko inaano. Pero, totoo po ito. Bakit kayo nagagalit doon sa kaaway ng isang tao? Bakit napupuno na yung sarili nyo ng galit? Pero subukan nyo ibabad yung sarili nyo sa salita ng Diyos. Subukan nyo po magbasa ng salita ng Diyos. Ibabad yung salita nyo sa salita ng Diyos. At ibabad nyo yung sarili nyo sa pananalangin. Tingnan po natin kung may lalabas pa pong masama ho dyan. Ano po ibig sabihin nito? Ang pusong puno ng Espiritu ay walang puwang para magalit at puot. Okay? Ang tao marunong magmahal sa kapwa ay hindi ganap na ang tao hindi marunong magmahal sa kapwa ay hindi ganap na nakakaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Hindi natin naiintindihan. Hindi pa ganun kalalim ang pagmamahal natin sa Diyos. Sa verse 21, okay, sabi dito, ang utos na tinanggap natin mula sa Kanya, ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. Ang pag-ibig ay hindi opsyon. Ito ay utos. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanang magmahal, kaya ang hindi na pagmamahal ay ang pagsuway. Again, ulitin po natin. Dalawa po ang consequences po ng commandment. Kapag kayo ay sumunod, ito po ang blessing. Ano sabi doon? If we love our fellow, God abides in us. Ibig sabihin, nananatili sa atin ng Diyos. Ngunit, kung tayo po ay susuway, ang tawag sa atin ng ating Panginoon ay mga sinungaling. At ang tanong, may sinungaling na po bang nakapasok sa loob ng kaharian ng Diyos? Palagay niyo po. Kung may isang sinungaling po bang lumusot doon sa gate, wala pa ho. Bakit? Kasi, ibig sabihin, ayaw ng Diyos yun. Ang tunay na Kristiyano ay pinipili araw-araw ang pagpapakumbaba, pagpapatawad, ang paglilingkod, at pagmamahal na agape. Okay? At ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa tahanan, sa trabaho, sa simbahan, at dyan na po pumapasok yung tinatawag po nating prinsipyo ng discipleship group. Bakit po? Alam niyo po ba yung discipleship group? Isa po yung pagpapatunay na minamahal mo ang kapwa mo. Bakit? Isipin mo, mag-i-spend ka na isang oras, makikinig ka sa kwento niya. Hindi mo naman kilala yun. Bakit mo papanalangin yung mga kasama mo? Hindi mo naman kamag-anak yun. So, ibig sabihin po, ang discipleship group ay isang patunay po ng pagmamahal natin sa kapwa. Bakit po? Yung mga nauna pong Kristiyano, wala pong ganitong church, wala pong ganito, wala pong PowerPoint, wala pong mic. Ang una pong mga mananampalataya po na nagsimula sa discipleship group or sa house churches. So kung wala pa po kayong mga house churches, abay tanongin nyo rin po yung sarili nyo. Bakit hindi kayo nakaka-attend ng kagrupo ho? Ay, okay na ako dito sa bahay. Manonood na lang ako ng sermon. Hindi po. Yung po rin ay isang patunay na pagmamahal nyo sa Diyos. Ano po yung pagsasabuhay po natin? Okay, tingnan po natin. Ang pagsasabuhay, ipahayag natin sa mundo ang ating paniniwala ng Ama ay nagsugo kay Jesucristo ang Mesayas. Naniniwala tayo sa patotoo ni Juan at ibabahagi natin ito sa mundo at sa ating mga kapatiran. Ang pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng pagpapahayag, ng pagmamahal at ng mabuting balita. Kay Kristo, wala tayong takot sa judgment. Okay? Ang kumpiyansa natin ay nakabase sa pag-ibig ng Diyos, sa ating pananampalataya sa Ebanghelyo, sa Banal na Espiritu, at sa pagmamahal natin sa kapwa mananampalataya. Walang dapat katakutan ang sino mang nananiwala sa ating Panginoon at umiibig. Ang sabi ko gayang kanina, sino makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon? Meron ho ba?
Meron ho bang pwede maghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo sa atin? Takot ho ba? Kamatayan ho ba? Lindol ho ba? Taggutom ho ba? Wala. Walang sino man makapaghiwalay. Ang tunay na unawaan natin sa pag-ibig ng Diyos, mamahalin natin ang kapwa, mananampalataya. Ang sama ng loob o puot ay kasulungat ng pag-ibig sa Diyos, kaya dapat tayo maglingkod at tumulong sa isa't isa. Ang pinaka-test ng pagmamahal natin sa Diyos ay kung paano natin minahal ang kapwa natin. Ang pagsisilbi, pananalangin, pagbabahagi sa ating kapwa, lalo na po kung may mga nangangailangan. Ito po yung pinaka-testing. Na kung may mga time na nangangailangan na po yung kapwa natin at handa po tayong tumulong, ibig sabihin po nun umaapaw na po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit kayo mismo ay may pangangailangan. Kung sinasabi natin na tayo ay mga believer pero wala tayong pakialam sa kapwa natin o sa ibang tao, dapat po tayo mag-isip-isip. Kung totoo po ba tayong mananampalataya. You check your heart. Check our heart daily. Okay? Nawa, kagaya ni Apostle Juan, balutin nawa tayo ng pagmamahal ng Diyos at ito po ay umapaw sa buhay natin at sa ating kapwa. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Grabe po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? Kung mumulay-mula, mamaya po, pag uwi niyo po sa bahay, siguro mamaya po, bago po kayo matulog, tanongin nyo, or baliktanawan nyo kung pwede nyo isulat sa papel. Kasi baka mas marami pa ho yung may susulat nyo sa problema nyo kaysa pagmamahal ng Diyos. Mamaya po, pag uwi po natin sa bahay, bago po tayo matulog, bago po tayo humiga, isipin po natin to. Gaano ba ako kamahal ng Diyos? Gaano ba ako mahal ng Diyos? Kung minahal ako ng Diyos, bakit hindi ko kaya ibigay sa kapwa yun? Kung minahal ng Diyos, ang kagaya ko makasalanan, madumi, bakit hindi ko kaya ibigay sa Diyos? Bakit hindi ko kaya ibigay sa kapwa? Bakit hindi ko kaya ibigay sa aking asawa, sa aking nanay o tatay? Kahapon po may nagtanong, sabi niyan, sapat ho ba na matakot? Hindi po. Bakit natatakot ang tao? Kulang yung pagmamahal niya sa Diyos. Gusto niyo bang mawala yung mga takot na yan? Paapawin po natin yung pagmamahal ng Diyos. Unti-unti po, mawawala yung takot sa buhay po natin. At sa ating pong pagwawakas, nais ko po ibahagi sa inyo ang tula na sinulat po ng ating senior pastor, si Dr. Ed Pilapil. By the way, sila po ay nasa San Pablo. Ipanalangin rin po natin sila sa kanilang mapayapa na pag-misteryo po sa San Pablo at kanilang pag-uwi. Ito po ang kanyang tulang pinamagatang dapat magmahal. Manatili sa pag-ibig niya. Manalig, tapat siya. Minahal niya tayo, kaya di tayo lalayo. Ang presensya at ang pag-ibig niya narito sa puso, buo at di kapiraso. Kaya magmahalan sa ating samahan. Sa lahat ng nananalig, kailangan may pag-ibig. Ang katibayan ng tunay, may listahan ng may buhay. Pagsunod na may tiwala, siguradong may Holy Spirit nga. Tayo po'y magsitayo at tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong pagbibigay ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo, ang pagpapakita ng inyong pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay namatay para sa aming kasalanan. Dapat kami ang nakapako. Ngunit dahil sa inyong pag-ibig, tinubos mo ang aming kasalanan. Na para bang ikaw ang nabuhay na makasalanan. Ngunit dahil wala kang kasalanan, hindi kayang hawakan ng kamatayan ng iyong buhay. Kaya pagkatapos ng 3 araw, ikaw ay muling nabuhay upang gapiin ang sumpahan ng kamatayan. Bakit? Dahil ito ay patunay ng pagmamahal.
Ang pagmamahal ng Ama na ibinigay ang kanyang anak. Ang pagmamahal ng anak na sumunod sa kagustuhan ng Ama upang kami tubusin ng makasalanan. Ang pagmamahal din ng banal na Espiritu na pinangako mo sa amin na siya ay magiging helper namin. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, na bago ka umakyat sa langit, iniwan mo ang iyong banal na Espiritu na ngayon ang ungusap sa amin, nagpapatotoo ng iyong pagmamahal. At nangako na manatili sa puso namin ang bawat bagay na ito. Panginoon, maraming salamat po. Buong buhay po kami nagpapasalamat sa iyo. Hindi po namin kayang tumbasan ang pagmamahal na yun. Ngunit, ikaw, Panginoon, na nag-utos sa amin na kami ang magmahal sa aming kapwa. Panginoon, turuan mo po kami at tulungan na may mga panahon na hindi po namin kaya magmahal. Madalas kami po ay na-offend, madalas kami po ay natitisod, madalas kami po ay nasasaktan. Ngunit turuan mo po kami na kagaya ng pagmamahal mo doon sa krus ng Kalbaryo, na bago ka magsabi, nagtapos na, pinatawad mo, Panginoon, ang inyong mga gumawa na masama sa iyo. Nawa, magawa rin po namin ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mapuspos ang pagmamahal ng aming puso, pagmamahal namin sa aming magulang, sa aming mga kapatid, sa aming mga kasama sa bahay, maging sa aming kapwa at katrabaho. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa pagmamahal na ito. Na ito, Panginoon, ang mismong selyo o ebidensya ng aming kaligtasan. Na darating ang panahon na kami haharap sa iyo. Na darating ang panahon na kami tatayo sa hukuman mo. At dahil sa pagmamahal na ito, lubos ang aming tiwala. Lubos ang aming tiwala. That your righteousness clothe us with love, that we may face you, Lord God. This sinner, this wretched sinner, Lord God. That one day, we will face you. But with the judgment seat, with the confidence that coming from you, coming from the love of God, kami po'y haharap. Na Panginoon, sigurado po kami at kami ay confident, Panginoon, dahil ang pagmamahal mo ay lubos-lubos sa buhay po namin. Maraming salamat, Ama. Nawa sa aming paglisan sa lugar nito, dala-dala nawa namin ang pagmamahal na ito. Nawa, Panginoon, makita ang buhay mo sa buhay namin. Yun po ang aming ultimate goal, to be Christ-like. Kaya nga tinatawag kami, Panginoon, na Kristiyano, the follower of Jesus Christ. Nawa ang pagpapatawad namin sa aming kapwa ay gaya ng pagpapatawad niyo. Nawa ang pagmamahal namin, na paglilingkod namin, gagaya ng paglilingkod mo sa iyong mga apostol, na ikaw mismo ang naghugas ng kanilang paa. Nawa, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Selyuhan niyo ang aral na ito. Selyuhan niyo, Panginoon, ang aral na ito sa aming puso. Maging isang buito, maging po itong buto na matanim sa matabang lupa, na mamunga, Panginoon, ng pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, dalan po namin ang inyong kapayapaan nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. At ngayon, ang pag-ibig ng Ama sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak na si Jesus at pakikisama ng Santong Espiritu sumaatin ngayon at magpakailanman, at bawat anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen.